Hindi ka criminology students or aspiring police officers pag hindi mo kilala si Wangbo Virus. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Hello mga tol, lalo na sa mga PNP applicants natin dyan. Oh, ang dami kasing nagtatanong sa atin about sa mga set of requirements. So meron akong sample dito na ibibigay, papakita. So halos parehas lang naman yan mga tol, nationwide. So i-prepare nyo na lang. Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Lalo na yung sa mga malayo yung pagkukuhaan. Kumare, kumuha na kayo ng marami. Lalo na yung mga mahirap kunin, no? Gaya nung sa mga birth certificate sa PSA. No? Mahirap kasi kunin yan, ang haba ng pila. So kung may budget ka, kaya nung sinabi ko dun sa nakaraang vlog ko, medyo damihan mo na. So sa requirements ng mga tol, at least 5 copies meron ka. Okay na yun. Pero kung kaya mong 10 copies, gawin mo. Lalo na yung mga mura lang naman, damihan mo na. Kasing iba, sabi ko nga, yung pag magpapa-authenticate ka, yung iba halos konti lang naman yung bayad, mura lang. So yung medyo mahal lang naman, yung sa PSA, saka yung sa board rating yata, medyo mahal-mahal din. May na-experience nga ako dati mga tol, yung, kasi dito nga ako sa Mindanao nag-apply. So yung mga documents ko nandun sa Manila, no? Sa Cainta. So, nung ni-require ako nung CAV, yung CAV na yun, ewan ko, nakalimutan ko. Basta ano lang yun papel lang naman din yun. Parang from CHED yata yun. Naghanap pa ako ng taong mautusan para kumuha nung sa school ko. Hindi ko naman alam na kailangan pala yun So yun, advice ko, kung malayo yung pagkukuhaan nyo, damihan nyo na. Lalo na kung may plano ka na lumipat ng ibang lugar, siguraduhin mo na dala-dala mo yung mga documents mo. Sa mga ibang clearance nga pala mga tol, na experience ko, kagaya nung sa NBI, may times na yung mahihit ka. So di ba pag nahit ka, minsan after ilang weeks mo pa makukuha. So, pag ganun mga tol, pwede kayo humingi ng certification from NBI na to be released pa yung NBI clearance. So, yung certification na yun yung i-attach mo sa folder mo. So, ibig sabihin nun, to be followed na. Sa pictures naman mga tol, merong nagtanong sa akin kung ano raw yung size. Di ba, ano yan? Whole body, tapos yung bust size, tapos yung mga 2x2, mga ganyan. Hindi ko alam yung exact size mga tol, pero usually yung mga sa studio, alam nila yung size ng mga tol kasi marami nagpapa-pictures ng ganyan ng mga aplikante. So, alam nila kung anong sukat niyan. Tapos yung sa mga with name tag, alam na alam din nila yan. Basta ang technique ng mga tol, magaling ka lang mag-observe, saka magaling ka magtanong-tanong, lalo na sa mga kasabayan mong aplikante rin. Sabay-sabay ka lang lagi sa agos kasi minsan may mga information silang nasasagap. So, syempre, kung friends kayo, di masasagap mo rin, di ba? Hindi ka mabibehind. Tapos, sa attire naman, so usually, white shirt yan, di ba? Tapos, maong. O, tapos, rubber shoes. O, bibili ka ng rubber shoes, yung white na, kasi yan din yung gagamitin mo mag-training. Tapos, syempre, kung magpapasa ka ng folders mo, sa mga lalaki, magpagupit na kayo kaagad, mag-ahit. Yan, dapat neat kayo tingnan. Sa mga babae naman, make sure na itatali nyo yung buhok nyo. No? Kasi minsan makukution kayo niyan pag hindi nakatali yan. Huwag ka na mag-make-up. May makukution ka pa. Yung simple lang, plain lang, pwede na yun. Hindi naman beauty contest yung pupuntahan mo. Baka mamaya, pag pasa nyo pa lang ng folder, masihin na kayo . So yun din pala, expect nyo na habang nag-a-apply pa lang kayo, no? May mga times na may mga masimasi na yan, tapos may mga pinapatakbo na kayo. Tapos, minsan yung sinasaywar-saywar na kayo, pinukulit na kayo, pinapakanta, pinapasayaw. So, ready nyo lang yung sarili nyo mga tol, kasi normal lang yan sa PNP. Kaya nga sabi ko, lalo na dun sa mga hindi criminology, graduates, huwag na kayo magtaka kung ganyan, Kasi, yung mga criminology students, sanay na yan sa ganyan, kasi nga may ROTC sila. So, sanay na yan sa mga saywar, sa mga masimasi. So, kayo na hindi criminology graduates, baka magtaka kayo, ba't ginaganon kayo? So, tandaan mga tol, normal lang yan. Huwag kayong panghihinaan ng loob, huwag kayong malulumural. Baka sabihin nyo, ano ba to? Nag-a-apply pala ko, napapahiya na ako. Masanay na kayo na lagi kayong mapapahiya. Kasi ganyan talaga, part ng training yan. Ako noon, naalala ko noon, nag-a-apply pala ako, napakanta na ako Sayaw, takbo, diba? So, pag sabing kanta, kanta ka agad yan. Kaya mag-prepare ka ng mga songs mo dyan. Hindi naman kailangan na buong kanta Kasi pag
na-satisfied na sila. Okay na yan, tama na yan. Oh. Kasi pag hindi ka kumanta, lalo kang kukulitin. Mamaya, ano ka pa, manoted ka pa na mataas yung pride mo, lalo kang kukulitin. Kaya dapat game ka palagi. Sabing, sayaw ka naman dyan. Sayaw ka kaagad. Pag kinukulit ka, ano ka lang, polite ka pa rin. Huwag kayong sarcastic yung mukha mo, tapos parang halata-halatang naiinis ka. Huwag mo masyado ipalata. Kasi sabi ko, lalo ka nilang kukulitin. Game ka lang palagi, tol, ha? Yan ang advice ko sa'yo. Kaya anong sabi ko dun sa ibang vlog ko, kayo yung may kailangan sa PNP, hindi yung PNP may kailangan sa inyo. Kasi tandaan nyo, sobrang daming aplikante. So, maswerte ka na lang pag natanggap ka. Di ba? Mga tol, ganito yung sample ng tabbings, Yan yung may ABCD na yan. Ito, nabibili lang to sa sa bookstore. O kaya, pwede rin kayong gumawa, i-print nyo lang. Tapos, idikit lang yan or stapler para hindi mahulog. So, para kasi yan, naka-arrange. Halimbawa, yung tab A, education. So, pag angat na ganyan, lalabas sa kunwari yung doon. O pag B naman, halimbawa, certification, lalabas na siya. O, ganun lang mga tol. Madali lang yan, huwag yung problemahan yung tabbings. Pero siyempre, pag marami kang itatabbings, halimbawa, mga 10 folder, ay medyo matrabaho ng konti. Pero, simple lang naman yan. Pwede mo nga ipa-tabbings yan sa mo, sa jowa mo. O, ganun lang mga tol, ha. Gigising ko lang O, mga tol, advice ko pala sa mga mag-apply, bili kayo ng mga tol, yung clear book. Kasi para lahat ng mga original documents nyo, lalagay nyo sa isang clear book. Tapos, meron ka rin extra na clear book para sa mga mo, yung mga authenticated copies naman. Kasi pag nag-apply kayo mga tol, dapat lagi nyo dala-dala rin yung mga original documents nyo. Kasi minsan, bine-verify nila yan dun sa pinasa mo na folder. Yung yung original copies. So, i-present pa rin siya. Pero papakita mo lang, pero hindi mo na mabibigay sa kanila yung original mga tol. Papakita mo lang. Kasi minsan, syempre, kailangan mo mag-produce ng mga another set ng ng documents, yung mga biglaan. So, mas mabuti na yung may dala-dala ka. Pero syempre, dahil original nga yung mga tol, iingatan mo syempre. Baka may mawala mo. Original pa naman yun, mahirap kunin. Tapos, dagdag ko lang din mga tol, lahat ng mga documents nyo, yung mga ID, mga ganyan. Sa lahat ng makukuha nyo mga documents, picturean nyo mga tol. Oo, kasi minsan may mga times na kailangan yung i-fill out yung mga bibigay sa inyo na form, tapos kailangan ng mga ID number, mga ganyan, mga cedula number. At least hindi ka na mangangalkal dun sa wallet mo. Ando na lahat sa cellphone mo. So, mas mabilis, di ba? Kasi minsan, labas-labas tayo ng ID, tapos maiiwan pala natin. Pina-photocopy natin, tapos hindi na natin nabalikan, nawala pa. So, ako, ganun yung ginagawa ko mga tol. Sinisave ko na sa cellphone lahat para pag may mga biglaan na, kailangan yung PNP ID number namin, or yung mga, kung ano mga number dyan, or ID, nasa cellphone ko na lahat. Yung pag-apply nga pala mga tol, expect nyo na mahirap talaga yan, matrabaho. So, kailangan talaga ng matinding tiyaga dyan. Yun pa pala, magastos talaga siya. Kasi nga, syempre, pabalik-balik kayo dun sa mga pagkukunan nyo ng requirements. Pabalik-balik kayo dun sa pagpapasahan nyo ng mga documents nyo. Syempre, kakain ka sa umaga, tanghalian pa, may hapunan, may merienda pa. So, kung humihingi ka lang ng pera dyan sa mo, sa parents mo, sa mga kapatid mo, or kung kanino man, kung bubungangaan ka minsan, tiisin mo na lang. Sabihin mo lang, bayaran ko lang pag may sweldo na ako. Ganun lang. Pag nasasama yung loob nyo kung bungangaan kayo, siyempre, nangungutang ka na nga lang, ikaw pa magre-reklamo. So, normal lang yan, mabungangaan minsan mga tol. Basta pag naging less po na kayo, siyempre, bayaran nyo naman. With interest pa, di ba? Sige na mga tol, maligo muna ako, may duty pa ako. Okay, bago ko makalimutan mga tol, shoutout nga pala kay Alain Lucenio, saka kay Rolly Lucenio, yung tito niya raw na mag-a-apply ngayon sa PNP. Hello sa inyo mga tol. Shoutout din pala kay Jessica Velasco. Tol, sige lang, gawa natin ng vlog ulit yan, yung tanong mo na ano yung mga importanteng dadalhin sa training school. Antay-antay mo lang ha. Shoutout din pala kay Lester Quinto from Lyceum de San Pablo. Hello sa iyo dyan tol, at sa lahat ng mga taga Lyceum de San Pablo. Shoutout din kay Guapo Puhon from Malaybalay, Bukidnon. Hello sa iyo tol, at sa tanan ng taga Bukidnon. Mayong buntag sa inyo dra. Shoutout din kay Robert Neil Gino from Davao City. Hello sa tanan taga Davao.
Shout out din kay Jimel Fidelino from Philippine College of Criminology. O sa lahat ng mga taga PCCR dyan, hello sa inyo mga tol. Alam nyo ba, dyan ako nag-review class. O, under kay Sir Ariel Manlusok. Saka kay Dean Maglinaw. Hello sa inyo lahat dyan mga tol. Shout out din kay John Moises Isguera from Abra Valley. Hello si John tol at sa lahat mga taga Abra Valley. Shout out Lester Joe Lazo from Ilocos Sur. Hello sa lahat ng mga taga Ilocos Sur. Hello rin kay Tirzo Raven Rioma from Colegio de Dagupan. Hello sa lahat ng mga taga Dagupan. Hello rin kay Benzer 16 from Pangasinan. Hello sa iyo tol. Shout out din kay John Kier Dimaandal from Lacson College, Pasay City. At sa lahat ng class Magilasik 2020. Hello sa inyo tol, sa lahat ng mga taga Lacson College dyan sa Pasay City. Hello Emeline Ibalyar from Tambo, Paranaque. Hello sa iyo tol. At sa lahat ng mga taga Paranaque dyan. O yan lang muna mga tol ha. Duty muna ako. Sa sunod naman yung iba, promise. Bye mga tol.